Ano bang mali sa sinabi ko, ha? Alam mo, yung babaeng yan, dapat sasakalin ko yan ng buhay. Kaso, niligtas mo pa rin ang buhay niya. Gusto niya akong patayin? Itinapon pala ako ng nanay ko para iligtas ako. Ngayon bumalik ka, papirmahin mo na ang mama mo para sa kontrata sa demolisyon. Para may silbi ka! Ayaw niya nga pumirma. Sino ko ba para bugbugin ng mama ko? Di siya pipirma? Paano namin makuha ang kabayaran? Malinaw na itinakda ng Jiang Group na huwag pumilit ng tao. Lahat na nakatira sa bahay ay kailangan pumirma. Pero wala kayong karapatang pilitin ng mama ko. May karapatan siyang tumanggi. Wala siyang karapatan! Ako ang padre de pamilya. Limway, ang kontratang to, kailangan mong pirmahan to. Pag hindi ka pumirma, masasaktan ka sa akin! Ano ba? Pumirma ka na! Huwag pilitin pumirma ang mama ko! Ano ba? Pirmahan mo na to! Limway! Kung di ka pipirma, hayaan ko makita ng mga mata mo kung paano ko patayin ang babaeng to! Pakiusap! Huwag mo saktan ang anak ko! Pakiusap! Pa, huwag mo siyang saktan. Anak, turuan mo ng leksyon ng babaeng ito. Dahil sa kanya, nawala ang ating negosyo. Opo. Bitawan mo ako! Tandaan mo, walang makakapilit sa nanay ko. Bitawan mo ako! Wala kang galang! Ano ito? Nilalabanan mo yung nakakatanda sa'yo? Anak, huwag ka na mag-alala. Ang mahalaga nakabalik ka. Wala naman akong pakialam sa bahay. Nananakit ka ng asawa at anak? Walang kwenta lalaki! Ako ngayon, tuturuan kita ng leksyon! Walang hiya ka! Kung ayaw pirmahan ni Mama, itong papel para sa demolisyon. Wala na. Ikaw! Walang hiya kang bata ka. Nababaliw ka ba? Malas ka talaga sa buhay! Kasama ni Lin May at iba pa! Pare-parehas kayo mga malas! Anak, itong batang to, ang lakas ng loob. Ano na? Ano dapat nating gawin? Alam ko na. Tatawag ako kay Yaozu. Tatawag ako sa kanya. Sa kanya ko lalapit! Tama. Nandiyan pa pala ang apo ko. Ha? Tawagan mo na. Oo. Yaozu! Pumunta ka agad sa bahay namin. Ganyan din. May nangyayari dito! Maghintay lang kayo sa pagdating ng apo ko. Humanda kayong lahat. Siguradong malalagot kayo! Ma, hindi sinasadya ng anak ko. Huwag mo siyang hayaang saktan ni Yaozu. Tumahimik ka! Itong walang kwenta mong anak. Bigla na lang umeksena dito, pumasok at nanggulo! Ma, ayos lang. Hintayin natin dumating si Yaozu. Tuturuan ka ng leksyon. Kailangan maging tapat ka! Sino ka ba? Para turuan ako ng leksyon. Si Yaozu isang mahusay na empleyado sa pabrika. Siya ang magiging manugang ni Director Lee. Mapapalawak niya ang pabrika. Dahil siya ang executive. Maaaring isama ng apo ko ang pamilyang Chen para magbigay karangalan sa pamilya. Kayong dalawa, pares walang kwenta! Ha? Tama yan. Mas mabuting pakasalan sila palitan ng mga regalo para mapangasawa ng apo ko. Lola, sa lahat ng lumipas na taon, pinaglingkuran namin kayo ng buong puso. Paano mo nasasabi yung mga ganung bagay? Tahimik! Magpakasal ka na lang. Baka magkaanak ka pa ng isang lalaki. Ikaw na walang kwenta. Ang kapal ng mukha mo! Hoy, makinig ka! Kami rin rito. Wala na rin pag-asang umunlad ang pamilya. Si Yaozu na lang ang pag-asa namin. Kayo, ano ba kung pakinabang nyo, ha? Ang baba ng tingin mo sa mga babae. Itong Chen Yaozu, isa lang siyang trabahador na nakakuha ng bagong posisyon sa pabrika. Anong sinasabi mo? Yayaman? Ikaw! Ay! Sino ba nag-away sa tiyo ko? Ay! Sino ba nag-away sa tiyo ko? Yaozu, buti dumating ka. Pinulit yung demolition consent eh. Ginugulo niya kami. Yaozu, apo, kung hindi ka nakabalik, patuloy na manggugol ang babaeng ito! Walang iya ka. Gusto mo sampalin kita sa mukha? Yaozu, hindi mo naiintindihan. Ito ang pinsan mo, ang aking pangalawang anak. Ngayon lang kami nagkita. Pinsan? 20 taon nang nakalipas, muntik pa nga patayin ng tiyuhin ko ang batang yon. At sino ka naman para pumunta dito? Alam mo,
Isa ka kabalasa sa pamilyang Chen! Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Teka, ano ba siya sinabi ko? Kung hindi siya salot, ano siya? Isa kang salot, bumalik ka dito nang walang silbi! Mas maganda pa nang wala ka rito. Hindi katulad ng apo kong ito. Ang anak kong babae hindi istorbo. Hindi niya rin kailangan maging matagumpay para magsama-sama uli ang pamilyang ito. Wala akong pakialam doon. Ma, Wala kang pakialam? Nagmamalasakit silang lahat. Isang salot yung babaeng niya at hindi ako papayag na makahapak pa siya dito uli. Alis na. Ano ba? Umalis ka na! Bilisan mo! Tama na! Para sa kapakanan ng iyong tiya. Kababalik lang ng anak ko. Please lang, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag mo nga akong awakan! Malas talaga. Pinsan, tita mo siya. Mas nakakatanda siya sa'yo. Ba't mo siya tinulak? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo! O ano ngayon? Siya? Na hindi man lang siya makapanganak ng isang lalaki, kaya wala akong pakialam. At ikaw, kung pipigilan mo akong gibayin ang bahay, meron ako mas matinding gagawin sa'yo. Ano? Mamimilit ka na naman? O huwag kang mag-akusa dyan. Ang tiyuhin ko, kahit siya lang ang pumirma dito sa papel, pwede na. Ang nanay ko ay mula rin sa pamilyang ito. Hanggat hindi siya sumasang-ayon, hindi gigabayan ang bahay na to. Pero, sinasabi ko sa'yo, Sachen, sa lalaking nagsasalita, yan ang panuntunan. Ang nanay mo, ni hindi ba kapanganak tapos wala siya silbi? Wala pa siyang kwenta! Kayong mga tao kayo, kapag ginadlangan niyo ba ako, bahala si Tito. Nabugbugin kayo hanggang mamatay! Malinaw na may panuntunan ng Jiangs. Kailangan lagdaan ng lahat ng ito. Paano? Gusto mong suwayin ang panuntunan? Namumulot ka ba ng basura nung nakarang taon tapos lumaki sa kahirapan? Pero, sa mga panuntunan ng Jiang Group, marami kang alam. Tama ka, alam ko. Dahil ang panuntunan nito ay ako! Siyempre alam ko. Dahil ako ang nagpatupad ng utos na ito. Ang babaeng ito? Ang panuntunan? Anong sabi niya? Hindi ba nakakatawa? Kung ikaw ay mula kay Jiang, sino ka? Narinig mo yung sinabi ko. Ako ang presidente ng Jiang Group. Yung ibinalitang pupunta sa Shuyang Village. E di ibig ko sabihin, ikaw ang presidente ng Jiang Group. Tama ka. Ako nga. Narinig mo yun? Sabi niya, siya ang presidente ng Jiang Group. Hoy, nakatingin ako sa'yo. Balo ka ba? Paano si Miss Jiang? Napakayamang tao nun. Siya ang nagbigay ng pera para ma-repair ang factory sa village. Ang buong Shuyang Village. Si Director Lee lang yon. Ang magsasabi ng mga salita kay Miss Jiang. Anong klase kang tao ka? Gaano ka lakas ang loob mo magpanggap? Ang narinig ko, ang mayamang babaeng yon. Lalabas na dito at merong sariling kotse. Pati ang suot niya talagang pangmayaman. Tingnan natin ang ating Pangulo. Ha? Ito ang suot mo. Ano, punit-punit na damit? Parang CEO. Maniwala ka man sa hindi. Papatanggal kita sa pabrika. Naku po! Gusto mo akong tanggalin? Ano ba? Takot na takot ako. Gusto niya akong tanggalin. Ikaw? Kayang paalisin ng apo ko? Teka nga, tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang mahirap! Anak ko, alam ko nilalabas mo yung galit mo para sa amin, pero huwag ka na magpanggap na ibang tao. Oo nga, bunso. Ang bait mo, naiintindihan namin ng nanay. Ngunit ang Jiang Group, hindi talaga namin kayang bayaran. Ma, ate, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Bumalik ako para hanapin kayo. Bumalik ako para pasayahin kayo. Ano ba yan? Anong oras na? Bakit ka pa kasi nagyayabang dito? O ano? Tumigil na kayo. Dapat kayong umasa sa mga lalaki. Napakaswerte nyo na nga eh. Hoy, babae. Hayaan mong sabihin ko sa'yo na kami ang pinagmamalaki ng mga ninuno natin para i-enjoy ang kapayapaan at katahimikan. Ano? Pumunta ang isa sa bahay ng iba? Lalaking nagpakasal sa pamilya? Maliban sa pagiging bully ninyo, ano pang magagawa ko? Siya yun. Maaari mo rin isama ang buong pamilya mo. Nakakatawa. Sa tingin ko, isa ka lang babaeng paganda-ganda lang at walang alam. Ano bang alam mo? Pinagmamalaki namin ang aming ninuno sa pamamagitan ni Director Lee. Nakilala si Jiang. Pagkatapos pinasok nila siya sa konting oras lang. Pagdating ng oras, buong pamilya namin makikinabang din dito. Alam mo, sa nakikita ko talaga magkadugo tayo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka ngayon sa lupa. Yumuko ng 3 beses. Alam mo na ang mangyayari pag sumali ako kay Jiang. Baka pwede ka rin magtrabaho doon. Tagalinis sa banyo. Sa mga panahong yon, yun ang magiging buhay mo. Kaya ngayon, matuto ang lumugar. Ano bang sinasabi mo? Ang sabi ko,
Kailangan niyang lumuhod sa lupa at yumuko na 3 beses para masyahan ako. Hindi mo ba naiintindihan sinasabi ko? Chen Yaozu, napaka-bully mo! Ano? Pinapagawa ko yun para sa kinabukasan niya. Para dumating ang araw, mabigyan ko siya ng trabaho niya. Mali bang panuhurin ko siya? Oo nga. Lumuhod ka't yumuko para makapagtrabaho ka. Magandang kasunduan niya para sa'yo. Gawin mo na, bata. Ilang tao ang naroon. Ilang insenso ang nasunog at biyayang hindi hinahanap. Hindi ako luluhod sa'yo. Hindi rin ako natatakot. Gagawin mo. Ano sabi niya? Alam mo, bata, para rin sa kapanan mo yon. Sumunod ka na lang. Oo nga. Lumuhod ka ng mabilis at yumuko. Yaozu, tingnan mo kami. Para sa kapanan ng pamilya. Huwag mong gawin to sa pinsan mo. O sige. Kung hindi siya lumuhod, ikaw ang luluhod. Lumuhod ka na! Lumuhod! Lumuhod! Walang hiya ka! Ang lakas na lubot tamaan ako, ha? Walang hiya ka! Si Li Changsheng ay wala talagang silbi. Pumili talaga siya ng isang katulad mo. Ang kapal ng mukha mo, tawagin lang siya sa pangalan niya. Pati ba naman si Director Lee kaya mo pagmalakyan? Yun ang tawag ko sa kanya. Nagkita na kami at iginagalang niya ako. Tama na nga to. Alam mo, ikaw, ang yabang mo talaga. Ikaw, napaka mapagpanggap, mapangisulto at naninirang puri pa. Saan ba nakukuha ng ganyan lakas ng loob, ha? Natural na malakas ang loob ko. Ikaw, hindi mo nga ako kilala. Makinig ka. Ang pangalan ko ay Jiang Nian Nian. Si Jiang ito ay mula sa pamilya ni Jiang. 20 taon nang nakalipas. Sinundo ako sa Shuyun Village. Siya ang nagtatag ng Jiangs. Si Jiang Xingxiao. At ang pangalang ito ay pinangalan niya. Alam niya talaga ang pangalan ng pinunong pamilyang Jiang. Bakit niya alam yung mga ganong klaseng impormasyon? Imposible. Sigurado nagsisinungaling lang siya. Gusto kong makita kung sino yung nagpapanggap na Miss Jiang. Babe! Teka, ba't ka na dito? Pumunta ako sa pabrika, nalaman ko wala ka naman naroon. Tapos nalaman ko may nanggugulo daw sa bahay ni Uncle Chen. Nandito ako para suportahan ka. Kaya pumunta ako dito. Tingnan mo, sinama ko rin yung bodyguard ko. Mabuti naman talaga at nandito ka na. Yung babae niyan, hindi siya sumasang-ayon na lagdaan ng demolition consent form. Ang maliit na babae niyan, siya, hinampas niya ako sa mukha. Tingnan mo, namagabok ako. Wala sakit. Ang kapal naman ng mukha mo para magpanggap bilang si Miss Jiang. Sinaktan mo pa ang boyfriend ko! Bale, sinasabi mong isa siyang impostor? Siyempre oo. Kasama ng ama ko ngayon si Miss Jiang para mag-inspeksyon. Hindi naman 2 tao si Miss Jiang. Hindi posibleng mangyari yon. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ito si Miss Jiang. O ikaw bata, halos maloko mo kaming lahat. Makita mo na, maganda pa rin ang aming pamilya. Ang kanyang kasinungalingan, ang ating kagandahan hinahayag sa isang salita. Ang ama ko ay si Director Lee. Kaya pumayag si Jiang na itayo ang pabrika dahil sa kakayahan ng aking ama. Kami ang pamilyang Lee at lahat kami ay nagpapasalamat kay Jiang. Kinausap ko ang ama ko tungkol kay Miss Jiang. Paano ako magkakamali? O ano? Peke, ano pang gusto mo sabihin ngayon? Yan. Anak, anong nangyayari? Ayos lang ma. Aayusin ko ito. At nagmamatigas ka pa rin ha, Miss Lee. Tanong ko lang sa'yo, nakilala mo na ba talaga si Miss Jiang? Siyempre naman! Sabi ni Papa, darating si Miss Jiang para mag-inspeksyon. Kaya sumunod ako sa kanya, sabay kami pumunta sa pabrika. Si Miss Jiang dapat mismo malinaw na lalaki iyon. Hindi pwede na babaeng ito. Akala ko nung una, mahina lang ang paningin ni Li Changsheng. Hindi ko inaasahan na ang babaeng pinalaki niya ay parehong kasinungalingan. Sinasabi mo bang sinungaling ako, ha? How dare you to call my dad by his first name? Pwedeng-pwede kong gawin yon. Maniwala ka man o hindi, isang tawag ko lang, pupunta siya dito. Director Lee, pumunta ka rito ngayon din. Tawagan mo si Li Changsheng at papuntahin rito. Miss Jiang! Sige po! Ano yun? Mukhang galit na galit si Miss Jiang. Pumunta tayo sa kanya. Sino bang kumabala sa kanya? Teka, pupunta na ako. Papuntahin mo siya dito. Akin na nga yan! Malapit ka nang mamatay. Hindi mo pa alam yun. Gusto mong mamatay?
Huwag ka na kasi makialam pa dito sa pamilya namin! Nagpapanggap ka pang si Miss Chiang? Bubugbugin mo lang pala ang boyfriend ko? Ang lakas naman ng loob mo! Dahil dyan sa ginawa mo, kailangan mo na umalis dito! Bodyguard? Kunin siya! Teka, anong ginagawa niyo? Miss Lee, nakikiusap ako sa'yo. Alis! Mama, sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka pwede makiusap sa akin. Bitawan niyo nga ako! Buti natin siyang ilabas at doon bugbugin hanggang mamatay. Tama ka. Kahanga-hanga ng babaeng ito. Nang dumating ka, hindi na siya makalaban. Pagsisisihan mo ito! Anong magagawa mo? Hindi ako natatakot sa iyo, no? Ilabas siya. Anak, ma, huwag ka mag-alala. Pag dumating si Director Lee, wala na magagawa sa akin mga to. At ginagamit mo pa ang amang ko, ha? Para makapanloko? Walang kwenta. Ano pang hinihintay niyo dyan? Dalhin niyo na siya sa bodega para maturuan ng leksyon. Gusto kong patunayan na isa kang peke. Isang impostor. Sige na. Anong gagawin niyo, ha? Yung babaeng yun, hinampas ako sa mukha. Lagot kayong dalawa ngayon sa akin. Tignan niyo ang mangyayari sa kanya. Ay, ang sakit na mukha ko. It's okay. Anak, tingnan natin kung paano siya turuan ng leksyon. Teka, sandali! Pakiusap ko, huwag niyo sasaktan si Yan. Siya ang totoo kong anak. Apo mo siya. Hindi ba kayo naaawa kung mabubugbog ang apo niyo? Ano ba? Dapat lang mamatay ang babaeng iyon. Salot siya sa pamilyang to, kaya dapat siya mamatay. Paano na to? Ano bang gagawin ko? Ngayon lang kami nagkita ng kapatid mo. Baka kung ano mangyari sa kanya. Anong nangyari? Director Lee, kinuha nila ang anak ko. Dinala nila sa bodega. Tulungan niyo po kami. Ayaw pa mamatay yung anak ko. Pakiusap. Huwag kang magmakaawa. Anak niya si Lee Mei Lee ang may pakana ng lahat. Yung anak mong babae, nakatali ba yung buhok? Babae nakasuot ng sportswear? Oo. Naku po, panigurado malalagot ako nito. Mapatay ako. Anong gagawin ko? Saudi, anong gagawin natin? Kailangan natin iligtasin yan. Ayoko siya mahirapan. Ma, huwag kang mag-alala. Sabi ng kapatid ko, magiging maayos lang siya. Magtiwala ka lang. Pero ang pamilyang Liam may hawak sa kanya ngayon. Hindi ako makampante kung ano na nangyayari sa kanya. Alam nating malulupit silang lahat. Tara, hanapin natin ang tiyuhin mo. Humingi tayo ng tulong. Ma, nakalimutan mo na ba? Simula nung mamatay ang lola ko, wala na tayong kontak sa kanila. Ano pa magagawa natin? Hindi rin tayo papansin ng mga kamag-anak natin. Pero, maliban sa kanila, kanina pa ba tayo pwede humingi ng tulong? Hindi ako pwede manood lang anong mangyayari sa anak ko. Ma, huwag kang mag-alala. Hanapin natin si Tio. Hanapin natin siya. Kahit na may isa pa 10,000 pagkakataon. Gusto ko rin iligtasin yan. Hoy, Peke. Sa tingin mo ba may magliligtas sa'yo? Ang payo ko sa'yo, magsabi ka ng totoo! Gusto kong makita kung ano maaari mong gawin sa akin. Mamamatay ka na lang, nagsisinungaling ka pa? Hindi ka man lang natatakot? Sa buong Shuyan Village, ang sino mang manggulo sa pamilyang Lee ay siguradong mamamatay. Sa tingin ko sa ating dalawa, ikaw ang mamamatay. Hindi ako luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin bilang presidente? Ang kapal naman ng mukha mo. Dapat na yung patayin. Patigas pa ang ulo eh. Sa sandaling hawakan mo ang girlfriend ko, siguradong kukulungin ka ng mga tao sa labas. Kaya huwag ka na magyabang dyan. Maniwala ka man o hindi. Palagi mo natatakot ako!
Sabihin mo, alin sa daliri mo puputulin ko? Lakas ng loob, suntukin ako! Umanda ka sa akin! Ikaw, ano ginagawa mo? Babe, iligtas mo ako! Yaozu! Ikaw! Bitawan mo si Yaozu! Ah! Babe! Babe! Okay ka lang ba? Ang mukha ko! Ang mukha ko! Yaozu! Ang babae yan! Patayin mo siya! Ang lakas sa loob, saktan siya! Umanda ka sa akin! Ah! Ano ginagawa mo? Dapat kang patayin ng buong pamilya, Chen! Apo, ayos ka lang ba? Wala! Ano nangyari sa'yo? Sinipa niya ako dito! Ano? Ang yakang babae ka! Lakas ng loob mo saktan ng apo ko! Umanda ka sa akin! Ma! Ma! Okay ka lang ba? Bata-bata mo pa. Lumalaban ka sa matatanda! Ang mga lalaki, pumapatol kayo sa mga babae. Hindi nyo alam kung anong mali. Hindi kayo karapat-dapat na igalang. Walang iya ka. Ako ngayon ang magtuturo sa iyo ng leksyon! Tumigil ka! Tumigil ka! Pa! Director Lee! Director Lee. Tiyo, sa wakas dito ka na. Hoy babae, lagot ka na ngayon. Pa, kung hindi ka nabalik, baka na paano na kami sa babaeng ito? Dapat turuan mo siya ng leksyon. Mabuti na lang. Nandito na kayo, Director Lee. Talagang para sa atin to. Dapat lang, ilantad ang peking to! Sinaktan niya ako, Director Lee. Dapat natin pahirapan ng babaeng ito. Bakit? Ano ba nangyari dito? Tiyo, kasi sinipa niya ako dito. Sinugatan niya rin ang mukha ng anak niyo. At saka, napakayabang niya. Sinasabi niya, siya daw ang presidente ng Jiang Group. Tama ba? Paano siya magiging CEO? Pa, dapat mo siyang turuan ng leksyon. Tiyo, bakit ka nakatayo lang dyan? Akala mo ba? Biro lang yung sinipa niya. Malinaw naman na sinaktan niya ako, pati ang mukha niya. Hindi siya ang kumuha sa'yo bilang direktor sa pabrika. Hoy babae, narito na ang tito ko sa oras na ito. Ikaw, kailangan mo magsisi. Tito. Bagay sa'yo yan! Dapat kayong lahat na parusahan. Tito, bakit mo sinaktan? Dapat mo saktan yung babae yun. Sinong babae? Pa, bakit mo siya sinaktan? Dapat itong babaeng ito. Sinampal mo. Manahimik ka. Pinalaki kita ng maayos. Pero bakit ngayon napakataas na tingin mo sa sarili mo? Alam mo ba kung sinong ginakasar mo ngayon? Nang api ka sa isang maling tao. Sino bang dapat saktan? Sino ba tong babaeng to? Miss Jiang, patawad po. Mali po kami. Patawarin mo kami. Patawad po. Miss Jiang? Tong babaeng tong presidente? Imposible! Pa, di ba lalaki ang kasama niyo maglakad kanina? Walang iya ka. Assistant niya ni Miss Jiang. Lee Mei Lee, bakit mo sinira ang pangalan ng pamilya natin? Tio Lee, mukhang nagkakamali ka lang. Paano kasi siya magiging presidente ng Jiang Group? Siya! Ang inabando ng anak ng tiyuhin ko! Ang tito ko hanggang ngayon, ayaw siyang kilalanin! Oo nga. Tingnan mo lang siya ulit. Tingnan mo ang suot niya, pangpahirap. So paano siya magiging presidente ng Jiang Group? Tama? Diba? Director Lee, baka nagkakamali ka lang sa sinasabi mo. Tama. Siguro. Nagpapanggap lang naman siya. Oo pa. Manahimik kami lahat! Paano ko magkakamali tungkol kay Miss Jiang? Kayo, ano ba kasi ginawa ninyo? Hanggang ngayon, kini-question nyo pa rin ang pagkakakilala niya. Sinabi ko na sa kanila ang tunay kong pangalan. Ako si Miss Jiang. Ako, ang presidente ng Jiang Group. Bakit hindi kayo naniniwala? Imposible ito.
Paano siya ang magiging presidente ng Jiang Group? Ginawa ko lang siya ng ganito. Tio, anak mo siya. Pilitin mo siya. Kumbisihin mo siya. Tapos na ako. Hindi. Imposible naman. Walang kwentang babaeng to. Paano siya magiging CEO? Yung presidente. Dapat siya ilalaki. Li Changsheng, Ah, tingnan mong mabuti. Yung napakabait mong anak. At magiging manugang. Sa pilitang demolusyon, pang-aapi sa mga tao, ay gawain ng pamilyang Lee sa Shiyon Village. Miss Jiang, kadalasan ako ang namamahala. Patawad po. Hindi maganda ang paraan ng pagdidisiplina mo sa mga tauhan mo. Oh, bakit ako agad? Dapat si Chen Yaozu. Siya muna. Tukol naman kay Li Meili. Paano mo siya paparusahan? Wala akong kinalaman dyan. Anak mo ako! Huwag mo ito payagan! Oo nga, anak kita. Pero halos patayin mo ang pamilya natin. Kung ganon, sabi ni Director Lee, dapat kayong parusahan at dalihin sa pulis. Dapat kayong idemanda. Ay, hindi. Pinsan mo ako, di ba? Miss Jiang, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pakiusap, saktan mo ako. Saktan mo ako. Miss Jiang, saktan mo ako. Saktan mo ako. Saktan mo ako. Ayoko pumunta sa polis. Huwag mo akong pakulong. Ayoko matanggal sa trabaho. May mga utang pa akong dapat na bayaran. Kung ikukulong mo ako, mamamatay talaga ako. Matatapos talaga ako. Miss Jiang, Patawad. hindi kita nakilala. Mali ako. Patawarin mo ako. Parusahan mo ako. Tratuhin mo ako na parang tae. Patawarin mo lang kami. Miss Jiang, pakiusap. Patawad. Kung tutuusin, pamilya mo rin kami. Hindi dapat maging ganito ang mga bagay. At saka, tatay mo rin ako. At nandiyan ka na. Kailangan din na bumalik ka sa mga ninuno mo. Tama. Pamilya tayong lahat. Saka patawarin mo na kami dito. Gagawa agad ako ng aksyon. Sumulat ka tungkol sa genealogy ng pamilya natin. Baka hindi mo pa alam. Sa genealogy ng pamilyang Chen, hindi ako nagsulat tungkol sa mga babae. Ikaw ay nasa kasaysayan at kauna-unahan. At bakit ko naman gagawin yon? Gusto mong sakalin hanggang sa mamatay ang nanay ko para pumirma lang? Anong sinasabi mong pamilya? Ngayon nalaman nyo na ako ang presidente. Biglang naging kayo ang ninuno ko? Ang kapal naman ang mukha nyo. Ikaw! At kayong dalawa, nauli kayong magpapakita ng kwenta. O siya! Ilabas na ang dalawang yan! Ngayon din! Hindi! Hindi! Ayoko! Hindi! Pakiusap! Hindi! Siyang! Ayoko! Siyang! Pakiusap! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ayoko mapulis! Ayoko mapulis! Director Lee, alam mo na mangyayari. Miss Jiang, ilan lang naman silang masasama. Hindi ako damay doon. Ituloy pa rin natin ang pabrika. Tutal, malapit na rin naman itong matapos eh. Pero, bibigyan pa kita na isang pagkakataon. Bumalik ka at ayusin mo ang maling sistema mo. Opo! 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 Gagawin ko po yan! Mga ilang araw, magdadala ako ng mga tauhan. Pagdasiyan ako sa mga pagbabago, matutuloy ang pabrika. Kung hindi, guguho ang mga pangarap niyo. Miss Jiang, gagawin ko talaga ang lahat ng yan. At kayo naman. At ikaw naman. So ganyan! Ako ang tunay mong ama! Ano naman ang gagawin mo sa akin? Alam mo, kahit ikaw ay presidente ng Jiang Group, ang dugong dumadaloy pa rin sa'yo ay pamilya namin, Shen! Wala kang galang sa nakakatanda sa'yo. Walang gandipanan darating sa'yo! Kung gusto niyo ng pera, kayang-kaya ko kanyang bayaran. Hindi porket kadugo kita, kaya mo na akong pasunurin. Yan. Makinig ka sa akin. Magkapamilya tayo. Ako ang tatay mo. Ang dugo namin. Dumadali pa rin naman sa'yo. Kalimutan mo na lang ang nangyari. Ang iyong ina,
At ang kapatid na babae. Hinihintay ka nila sa bahay. Huwag mo nga akong hawakan. Maraming taon mo silang tinrato ng ganon. Makakasiguro ka. Tatratuhin ko sila ng mabuti. Bibigyan ko sila ng magandang buhay. At sa lahat ng yun, hindi kayo kasama. Kukunin ko na lang kayong dalawa kapag patay na. Mga gwardya! Kalad ka rin silang dalawa, palabas ng Shiyan Village. Para naman, hindi masaktan si Miss Jiang. Ma! Okay ka lang ba? Ma! Miss Jiang, nakapag-ayos na ako sa pabrika. Mabuti. Yung nanay at kapatid ko. Tungkol sa nanay at kapatid mo, pumunta na ako sa tito mo. Humingi na ako ng tulong sa pamilyang Lin. Mga lokal sila dito na medyo may kaya rin sa buhay. Pero kung di nila nalaman na presidente ka, mamaliitin ka talaga nila. Pabuti na lang di ka napahamak. Natakot ako para sa'yo. Sa kasong to, katapos mabigay sa akin ng kumpanya, ginawa akong pinakamayamang tao. Nagdusa ng maraming taon ng nanay ko. Kailangan ko silang tulungan, ganun dapat ang gawin ko. Opo. Ma, sigurado ka bang tutulungan niya tayo? Wala nang ibang paraan. Ang mas mahalaga, mailigtas ang kapatid mo. Kapatid, Sino ko nakausap mo dyan? Sino sinasabi mo kapatid?